Magandang umaga po sa inyong lahat muli mga kapatid. Nawa tayo po ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan at mayroon pa rin pong saya na ating nararamdaman sa kabila po na tayo ay extended na naman ang ating MECQ until May 14. Kaya po tayo po ay magpapatuloy ang ating mga online worship services. Ganun din po ang ating midweek online pa rin po. At ganun din mga kapatid, naway patuloy na mag-iingat tayo sa ating kasalukuyan na panahon, lalo na po sa mga pumapasok po sa kanilang mga trabaho. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong manatili kay Kristo at maging mabunga. Sa lumang tipan po ang ubasan ay laging pinatutungkol sa bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel. Nang kasaysayan ay tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa kabila ng maraming pagtalikod at pagtataksil ng tao. Silang ubasan na kung minsan ay hindi nagbibigay ng bunga sa kabila ng patuloy na pangangalaga ng Diyos sa kanila. Sa bagong tipan po, si Jesus ang tinutukoy na puno ng ubas. Kanyang ipinakita ang kahalagahan ng may kaugnayan sa kanya. Sabi niya, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana." Ang ating pong mensahe mga kapatid sa umagang ito ay hinati ko sa tatlong bahagi. Ang una, ang pananatili kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Pangalawa, ang pananatili kay Jesus ay nasa atin ang kanyang presensya. At ang pangatlo, ang pananatili kay Kristo ay may mabungang buhay. What does it mean to be connected? Sa ating pong pagninilay-nilay, ating pong tingnan ang kahalagahan ng ating pananatili sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga sanga. Ating pong unahin ang unang bahagi. Una, ang pananatili kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Ang pananatili pong konektado kay Jesus ay mayroong kapangyarihan. Ang Greek word po na menu, meron pong slur doon sa itaas ng O, means to stay, manatili, abide, magpatuloy, tumahan o mabuhay. Kung paano ang sanga ay may buhay lamang habang ang buhay ng puno ay dumadaloy dito. Ganon din ang mga mananampalataya ay may buhay lamang ni Kristo hanggat ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pananatili kay Kristo. So may buhay lamang tayo kapag tayo po ay nanatili kay Kristo. At habang dumadaloy sa atin ang buhay ni Kristo, tayo po ay mayroon ding buhay. Sa usaping pananampalataya, kapag sinabing tayo po ay connected sa isa't isa through our faith in Jesus Christ, bagamat sa sanga lumalabas ang bunga, pero kung ito man po ay hiwalay sa puno, wala itong magagawa. Wala siyang mai-produce na fruit. Sa mga bagay-bagay at mga sitwasyong kinakaharap po natin, mga suliranin ng bansa, suliraning panlipunan, pampamilya, pangkabuhayan, trabaho, marapat pa rin po tayong manatili sa puno ng ubas. Ano man ang kinakaharap natin ng mga hamon ng buhay, kailangan nating manatili sa puno ng ubas na nagbibigay ng buhay sa atin. Nagbibigay ng lakas at tatag at nagna-nurture sa atin upang lumago at tumibay at maging mabunga. Lahat po tayo mga kapatid ay nasa isang digmaan o labanan ng buhay. Ganito po ang usaping espiritual. Lahat po tayo ay nasa war. Kung kaya mga kapatid, habang tayo ay nasa digmaan, habang tayo ay patuloy na nakikilaban, dapat tayong makapanatili sa ating Panginoon. Dapat tayo manatiling nakakonect sa ating Panginoon, sapagkat kung tayo hindi nakakonect, wala tayong magagawa kung hindi sa tulong at kanyang habag. Wala tayong buhay kapag tayo po ay napalayo sa Kanya. Pangalawa po, ang pananatili kay Jesus, nasa atin ang kanyang presensya. Ang pananatiling konektado kay Jesus
ay mayroon pong maidudulot na mabuti sa atin. Hindi lamang tayo makakapamunga ng sagana, kundi magpapatuloy yung ating buhay. If we abide with Christ, it means that we have a close, daily relationship with Him. Thus, we become a branch of the vine called Christianity, a branch that bears fruit. As such, our wants will be His wants. He will live according to His words, and He will be pleased with our prayers. Kapag ginawa po natin sentro ng ating buhay, ang anumang bagay sa daigdig na ito, ano kaya ang mangyayari sa atin? Natitiyak na tayo ay mabibigo lamang sa bandang huli. Kapag isinentro natin ang ating buhay sa mga material na bagay sa ating kayamanan, sa ating mga sariling kakayanan at lakas, natitiyak na kabiguan at kasawian ang ating makakamit. Tinatahak natin ang maling landas. Ang hahantungan ng maling landas ay kabiguan, kasawian, hindi tagumpay, at walang kagalakan. Sino po ang dapat maging sentro ng ating buhay? Marapat na ang Diyos ang maging sentro ng ating buhay. Makita nawa natin ang kahalagahan nito sa ating buhay, sapagkat ito ang marapat nating gawin at lakaran bilang mga mananampalataya. Ang mga batayan kung papaano tayo makapapanatili kay Kristo ay una, patuloy na iniingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Ginagawa itong patnubay para sa ating mga pagkilos. Pangalawa, ang pananatili at patuloy na mataimtim na pakikinig kay Kristo ay upang makakuha ng kalakasan, lakas sa Kanya, nagmumula sa Kanya. Kaya tayo ay manatili at patuloy na mataimtim ang ating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Pangatlo, ang pagsunod sa Kanyang mga utos, mapapanatili tayo sa Kanyang pag-ibig at pagmamahal. Pang-apat, ang pananatiling malinis ang ating mga buhay sa pamamagitan ng mga salita niya. Mapagtatagumpayan natin ang anumang mga pagsubok at hindi tayo susuko sapagkat alam natin ang pamumuna ng Kanyang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang Kanyang presensya ay nasa atin. Sa talinghaga kong ito, si Jesus ay nagbigay ng taus-puso, ngunit buong pagmamahal na babala sa Kanyang mga alagad na talagang maaaring mangyari sa mga tunay na mananampalataya o sa atin. Kapag tayo po ay tumalikod sa ating pananampalataya, kapag tumalikod tayo sa ating Panginoon, kapag tayo ay bigo na manatili sa Kanya. Ang pangatlo po na bahagi doon sa ating mensahe ay ang pananatili kay Kristo ay may mabungang buhay. Ang pananatili kay Jesus ay mayroong produktibo at mabungang buhay. Sa talinghaga kong ito, inilalarawan ni Jesus ang Kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. At yung mga naging alagad niya o mga alagad niya ay ang mga sanga. Sa pamamagitan ng pananalitang nakakabit sa Kanya bilang pangangailangan ng buhay, sila ay namumunga. Ang Diyos ang tagapangalaga sa mga sanga upang sila ay mamunga. Siyang nagbibigay ng nutrients sa lahat ng mga sanga. Lahat tayo ay inaasahan din ng Diyos na mamunga bilang Kanyang mga anak. Si Jesus po ay nagsasalita tungkol sa dalawang uri ng mga sanga. Ang isang uri ng sanga ay yung hindi namumunga at yung pangalawang uri ng sanga ay ang mga sanga namumunga. Excuse me, mga kapatid. Ating tingnan yung sangang tumigil na sa pagmumunga. Ito yung mga wala ng buhay sa kanila na nagmumula sa pananampalataya na nanatili at sa pag-ibig kay Kristo. Ang mga sangang ito ay pinuputol ng Ama. Sila'y Kanyang inihihiwalay mula sa napakahalagang pakikipag-isa kay Kristo. Kung sila'y huminto na sa pananatili kay Kristo, sila'y hinahatulan at
ginagantihan naman ng Diyos. Pangalawa po yung sangang namumunga ay yung mga taglay na buhay o may taglay na buhay dahil sa kanilang pananampalataya na nananatili. At nananatili ang kanilang pag-ibig kay Kristo. Ang mga sangang ito ay pinuputulan at nililinis ng Ama upang sila ay lalo pang makapamunga. Inaalis niya ang kanilang mga buhay na dapat na linisin. Inaalis niya yung mga hindi dapat sa buhay ng kanyang mga anak o humahadlang sa mahalagang pagdaloy ng buhay ni Kristo sa kanila. Ang bunga ay ang uri ng katangian ng Kristiyanong nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng buhay at patotoo. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maging palamuti lamang bilang kanyang iglesia, bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga sanga. God wants us to bear fruit. Tayo pong mga sanga ay naiuugnay kay Jesus sa pamamagitan ng ating bautismo, na kung saan tayo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. Tayo ay nananatili sa Kanya sa pamamagitan ng ating buhay panalangin, pagtanggap ng mga sakramento, ang sakramento ng banal na hapunan at ang sakramento ng bautismo. At namumunga ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pag-ibig din natin sa kapwa na naipapakita natin sa ating mga gawa at pagkilos. Kung minsan ito po ay tinitrim ng ating Panginoon upang lalo pang dumami, lumabay ang ating mga sanga at magkaroon ng bunga. Sa ating pong buhay, ito ay maraming mga pagsubok at hamon na dumarating sa atin. Kapag ito'y ating napagtagumpayan, ay nagbibigay ito sa atin ng biyaya at maraming pagpapala. Maraming pagsubok mula sa ating usaping material, usaping pangpinansyal, personal na suliranin, usaping suliraning pangkalusugan, lahat ng uri ng ating suliranin. May mga bagay na suliraning nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang lahat po ng ito ay paglilinis o pagpuputol, pruning ng ating Panginoon. Pinuprune niya yung mga sanga na dapat matanggal upang ito ay sumuloy ng mas magandang sanga. Lahat po ng proseso sa buhay pananampalataya, ito man po ay mahirap na mga hamon ng buhay, ito po ay dapat nating mapagdaanan upang mas mapalalim pa natin ang pananatili natin sa ating Panginoon. Tunay nga ang salitang binitawan niya, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kaya nga mga kapatid, mahalaga para sa atin na manatili sa pagtupad ng kalooban ng Diyos kung nais nating makatanggap ng mas marami pang bunga. Kung gusto nating makapag-produce pa tayo ng mas maraming bunga, patuloy na nananatiling tapat kay Kristo, sapagkat kung wala siya ay wala tayong magagawa. Sabi nga, without Christ, we are nothing. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang ipinapakita nito at hatid sa atin ay pagpapala, biyaya sa atin. On the spiritual level, bakit may mga matatagal na sa church sinasabing wala pa rin paglago? Hindi nakikita ang paglagong buhay spiritual. Nandiyan ang ating pagiging matampuhin, nandiyan ang ating hindi paglalaan ng panahon para makipagniig sa Panginoon, para magpalalim ng ating relasyon sa Kanya at sa kapwa natin na mananampalataya. Be sure that we have established a strong connection sa ating Panginoon. Open tayo sa Kanyang pruning process sa atin. Pinuputol ng hardinero ang mga hindi mabubuting sanga upang ito'y lumago ng mas mabuti. Yung mga useless na mga branches, tinatanggal upang sa gayon ay masave pa yung mga natitirang branches at mapalakas ito. At ganun din sa ating pong buhay. Ginagawa ito ng ating Panginoon upang mas higit pang maging produktibo ang ating buhay. Only then we can truly be fruitful and multiply. Never stops growing and living.
tayong mga tao, tayong mga mananampalataya. Ang isang iglesia po ay sinasabing living organism, kung kaya tayo bilang iglesia, kahit saang mang panahon, anumang panahon, dapat po tayo ay maging buhay na patotoo ng ating Panginoon. Continuous na nagbibigay ng buhay, sapagkat ang Panginoon ay patuloy ding nagbibigay ng buhay sa kanyang iglesia. Sinusustain niya ang kanyang iglesia, sinusustain niya ang kanyang mga anak. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng kumabit sa ating Panginoong Kristo kung hanggang ngayon ay marami pa tayong kinakabitan. Kaya nga ang hamon sa atin ngayon ay kung patuloy pa rin ba tayong mananatili sa Panginoon, maging sa kabila ng maraming hamon sa ating mga buhay. May mga panahon sa ating buhay na sa akala natin ng ating mga kinakapitan ay matibay. Yun pala ay napakarupok, sapagkat tangi lamang si Jesus ang matibay nating sandigan. Siya lamang ang matibay nating makakapitan. Napakalaking hamon po ito para sa ating mga mananampalataya at mga tagasunod ni Kristo. Ngunit tandaan po natin, we cannot inspire others unless we are on fire. Ipanalangin po natin sa ating Panginoon, mga kapatid, na ang sentro ng ating buhay ay siya lang. Hindi iba, hindi mga material na bagay, hindi ng ating sarili, hindi ng ating mga kayamanan. Siya lamang ang tangi nating dapat na maging sentro ng ating buhay at kakapitan, sapagkat siya lamang ang tumutulong sa atin. Siya'y puspos ng awat habag para sa lahat. Sa matinding panahon na pagsubok at pangailangan, siya lamang ang laging handang sumaklolo sa atin. Hindi niya tayo kailanmay pinababayaan na magdusa dahil sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus tinutulungan niya tayo kapag kailangan natin ng tulong, at sa tulong ng Diyos magkakaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay sa bandang huli. Ang mga Kristiyano po ay mayroong pananagutang mamuhay ng mabunga. Ang ating pagiging buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi po natatapos kapag tayo'y nabinyagan na o na-confirm na. Hindi po natatapos sa pagkatapos ng ating pagsamba ng panglingguhang pananambahan. Hindi po natatapos ang ating pananatili o pananagutan, pagiging mabungag bilang Kristiyano after nating ma-encounter ang ating Panginoon. Mga kapatid, kailanmay hindi tayo makapamumunga at hindi tayo makakapanatili sa ating Panginoon kung tayo ay humihiwalay sa Kanya, kung tayo ay lumalayo sa ating Panginoon. Mga kapatid, iiwanan ko pong hamon sa ating lahat ang mga katanungan ito. Naway atin itong pagnilayan sa ating mga sarili. Pasuri tayo sa ating Panginoon. Gaano ba ako kabunga? Ako ba ay dumaraan ngayon sa pagdidisiplina ng Panginoon o pinuputulan ng Diyos? Ako ba ay nananatili kay Kristo? As a branch in Christ's vine, how would you describe the fruit in your life? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.